Jump Tales presents Severino and Catherine, Inspiring Love Story. Written by Aga. Hindi pa umiinit ang puwita ni Catherine sa kanyang upuan, ngunit mabigat agad ang atmosfera sa loob ng opisina ng CEO. Malakas na bumagsak ang isang folder sa ibabaw ng mesa. "Explain this, Catherine!" Dumagundong ang boses ni Severino. Napakagatlabi si Catherine habang nakayuko. Dahil nga matagal na siya nagkakagusto kay Severino at ayaw na ayaw niyang nagagalit ito. "Sir, I thought na final na po yung figures." "Thought?" Malamig na ulit ni Severino. Dahan-dahan tumayo mula sa kanyang swivel chair. "You thought?" Kinuha niya ang dokumento at marahas yung ibinagsak sa harapan niya. "This is a multi-million deal misconception. Hindi to kung saan pwede kang umasa sa akala mo lang." Napapikit si Catherine. Ramdam ang bawat salitang parang kutsilyong tumatama sa kanya. "Sir, I'm sorry. I'll fix it po agad." "Fix it? Napirmahan ko na. Naipasa na sa board. Do you even realize the damage? Kung ilang perang pwedeng mawala?" Natahimik si Catherine. Wala siyang maibigay na sagot. Mas lalong tumalim ang tingin ni Severino. "I trusted you. Ikaw ang pinakamaingat sa team ko. So tell me, ano nangyari, Catherine?" Doon na siya bahagyang napatingin sa gwapong mukha ng boss. I reviewed it 3 times po. Hindi ko alam paano nagkaroon ng discrepancy." "Then maybe you're losing your edge. Yung manager sa financial department, siya ba yung dahilan kung bakit lutang ka sa trabaho? Ano, nobyo mo kaya napapabayaan mo trabaho? Ang lalandi nyo naman kasi. Mas inuuna nyo panlandi kaysa sa trabaho." Parang may kumurot sa dibdib ni Catherine. Sa lahat ang narinig niyang salita mula kay Severino, iyon ang pinakamasakit. Gago ka naman pala, sir eh." Dinuro ni Catherine si Severino. Ano sabi mo?" Nagulat si Severino sa pagsabog ng akala niyang mahinhin na sekretarya. Ngayon lang siya nito sinigawan. Palagi itong parang pusa sa tuwing napapagalitan niya, kaya nga bilib siya rito dahil kahit na bata pa lamang ito, ay pulido ng trumabaho. "Wala akong nobyo, Sir Severino. May hinihintay akong lalaki na ma-inlove sa akin. Sorry kasi sa 8 years sa pagtatrabaho ko rito, ay ngayon lamang ako nagkamali." "Sino nagbigay sa inyo ng karapatang sigawan ako?" "Wala rin po kayong karapatan na sigawan ako. Hindi naman po ako malandi eh. Hindi nga kita nilalandi. Siguro matanda ka na talaga kaya napakadumi ng isip mo sa amin ni Sir Matt." "Sino matanda? 39 pa lang ako." 40 ka na next month. You're old." Bago pa makapagsalita si Severino, biglang bumukas ang pinto ng opisina. "Severino," tawag ng ina nito. Kasama nitong kambal na mga anak ni Severino. "Hi, Daddy!" Malambing na tura ng 10 taong gulang na si Serene. Babae at lalaki ang kambal ni Severino. "Good morning po, Madam Contessa." Batay ni Catherine. "Good morning, Sebastian at Serena." "Hello po, PT Secretary." Wika ni Sebastian at kinindatan si Catherine, kaya tila nawala ang inis niya kay Severino. "Nako, ang cute niyo naman." Wika ni Catherine, subalit natigil siya sa pagpisil sa matabang pisngi ni Serena nang magsalita si Contessa. "Lumabas ka na muna, kakausapin kong anak ko para sa pag-aasawa niya." Utos sa matanda. Doon na tuluyan nagsimula ang panibagong banggaan na mag-ina. "Come on, ano pa bang kailangan kong gawin, ma'am? Nandiyan na si Sebastian at Serena. May mga tagapagmana na ako kaya hindi ko na kailangan ng asawa." Angil ni Severino na makalabas si Catherine. "Tagapagmana? Severino, kailangan ng kambal ng isang ina. Ikaw, kailangan mo ng asawa. 40 years old ka na sa susunod na buwan. Naghahanap na rin ng mga bata ng ina." Sigaw ni Contessa. "Yes po, Daddy. Ayoko po maging old. Kayo na wala kayong asawa. And I want baby sister po." Wika ni Serene na akala mo napakadali ng kahilingan nila. Napailing si Severino. Halatang nauubos ng pasensya. "Hindi ako mag-aasawa para lang masabi na may nanay kayo, mga anak. Tapos na ako sa ganyan. Hindi na naayon sa edad ko lumandi." "Daddy, how about po si Secretary Catherine na lang?" Tanong ni Sebastian kaya masamang tumingin si Severino sa kanya.
What? I like her. She's pretty, she looks smart, and yeah, she looks young but bagay po kayo. No, Sevi. Mariing wika ni Severino. Ngunit aaminin niya, nasaksihan ni Severino ang pagbabago sa kagandahan ni Catherine. Sa 8 years ay tila hindi man lamang ito tumanda dahil baby face nga. Sa kabilang banda ay humaba ang nguso ng kambal. Tapos ka na sa pakikipagrelasyon? Yung bang tinutukoy mo, Severino? O takot ka lumasaktan ulit? Banat ng matanda hindi kalaunan. Natahimik siya sandali, pero agad ding tumigas ang ekspresyon. Nakalimutan na nga tayo ni Mami. She's happily married, Daddy. Oras na para ikaw din. Bulong ni Sebastian. Umiling si Severino. Makinig ka sa mga anak mo. Takot ka lang talaga masaktan ulit. Wika ni Contessa. Kung yun naman, wala ka ng pakialam doon, Mama. Meron akong pakialam dahil nanay mo ako. Sigaw nito. At kung hindi ka kikilos, akong gagawa ng paraan para sa'yo. Sandaling nagkatitigan ng dalawa hanggang sa bumuntong hininga matanda, halatang natalo sa tigas ng ulo ng anak. Fine. Malamig nitong saad bago tumalikod. Pero tandaan mo, hindi habang buhay ganyan ang mundo mo. Mabilis itong naglakad palabas ng opisina. Alagaan mo yung kambal. Hindi ko gusto na iniiwan mo sila sa nanis nila kasi walang nagpapakain na sa kanila. Samantalang nagmamadali si Catherine na tumakbo papunta sa kanyang upuan sa labas ng opisina ng amo dahil pinakinggan niya ang pagtatalo na mag-ina. Narinig niyan lahat. Good morning, Madam Contessa. Wika ni Catherine na magsalubong ang paningin nila ng matanda pero tinasan lamang siya nito ng kilay at dali-daling umalis. Nataranta si Catherine. Madam, wait! Hinabol niyang ina ni Severino. Napahinto ang matanda at napalingon. Anong kailangan mo? Saglit na nag-atubili si Catherine pero pinili niyang tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Narinig ko po yung usapan niyo ni Sir Severino. Kumunatan noon ang matanda. At ano naman ang pakialam mo? Humigpit ang hawak ni Catherine sa mga papel. Saka siya yumuko ng bahagya. Kung kailangan po ni Sir ng asawa, unti-unti siyang tumingala. Bakas ang kaba ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon sa mga mata. Handa po ako magpakasal sa kanya. Nalaki ang mga mata ng matanda. Anong sinabi mo? Matagal ko na po siyang minamahal. Diretso niyang sagot kahit nanginginig ang boses. Hindi ko po kailangan ng kapalit. Sapat nang nasa tabi niya ako para umalalay sa kanya. At sa mga bata. Sandaling natahimik ang paligid. Tila sinusukat ang matanda ang babae sa harapan niya mula ulo hanggang paa, hanggang sa unti-unting umangat ang sulok ng labi nito. Bata ka pa, hindi mo maintindihan ang anak ko. Saad ni Contessa. Po, hindi po 28 na po ako. Pwedeng-pwede na. At saka 8 years na ako nagtatrabaho sa kanya. Natiis ko naman pong kasungitan niya. Interesting. Bulong nito habang nakangisi at nakataas ang kilay na nakatitig kay Catherine. Lumapit ito kay Catherine. Masusing pinagmamasdan ng kanyang mukha. Alam mo ba kung gaano kahirap pakisamahan ng anak ko? Isama pang kambal niyang anak. Kaya mo bang maging ina? Maganda ka naman kaya tiyak na maraming mahuhumaling sa'yo. Yung mga mas bata sa anak ko. Si Sir Severino lang pong gusto ko at kakayanin ko pong magpakaina sa mga bata. 8 years na ako nagtatrabaho kay Sir Severino at 8 years na rin akong umiibig sa mataray na matandang yon, Ma'am Contessa. Alam mo bang hindi ka niya mamahalin? Na hindi madali ang pagdadaanan mo oras na ikasal ka sa anak ko? Mataray na tanong ni Contessa. Saglit na kumirot ang puso ni Catherine pero ngumiti siya ng bahagya. Sanay na po ako doon at handa po ako. Tahimik na napatawa ang matanda. Good. Dahil kung papasok ka sa buhay niya, hindi na ito basta isang laro ng mga batang kagaya mo, Catherine. Matured na relasyon ang kailangan ng anak ko. At sa tingin ko, tumaliko dito at muling naglakad, ngunit may iniwang salita na lalong nagpatimok sa dibdib ni Catherine. Pag-isipan kong alok mo. Naiwan si Catherine sa gitna ng hallway, hindi malaman kung matatakot ba o aasa. Pero sa unang pagkakataon, parang may pag-asa ang matagal na niyang tinatagong pag-ibig. Kinabukasan,
Tahimik ang isang private lounge sa loob ng mansyon ng pamilya Williams. Sa harap niya, tuwid na nakaupo si Catherine na pinatawag pa niya. Hindi ako sanay mag-aksaya ng oras, Catherine. Panimula ng matanda. Gusto mo maging asawa ng anak ko, pero hindi sapat ang gusto lang. Kailangan may plano. Opo, mahinang tugon ni Catherine. Ibinaba ng matanda ang tasa. Una, hindi tayo dapat mahalata. Po? Hindi pwedeng bigla ka nalang susulpot bilang gustong maging asawa niya. Kilala kong anak ko. Kapag naamoy niyang may plano ako, lalong magre-rebelde yun. Wika ng matanda. Napaisip si Catherine. Kung ganun po, paano? Ngumiti ang matanda, isang ngiting may halong katusuhan. Ilalagay natin siya sa sitwasyon na siya mismo gagawa ng desisyon. Kahit hindi niya alam, pipikutin natin siya. Wika ni Kontesa. Napalunok si Catherine. Ano pong ibig niyong sabihin? Painumin natin siya, lasingin at magtatali kayo. Yun ay kung handa ka ng isukon sarili mo sa anak ko. Saan ni Kontesa? Nalaki ang mga mata ni Catherine. Po? Mapipikot pa ba si Sir Severino? Matanda na siya. Relax. Kalmadong saan ang matanda. Hindi naman natin siya pipilitin. Alam mong mahilig uminom ang anak ko kapag stressed. Ang gagawin lang natin, sisiguraduhin nating may mangyayari pagkatapos. Unti-unting naintindihan ni Catherine ang plano at kasabay nito ang kaba sa dibdib niya. After that, pagpapatuloy ng matanda, gagawa tayo ng sitwasyon na hindi niya matatakasan. Kasalan. Pakakasalan niya ako. Mahina niyang bulong. Tumango ang matanda. Exactly. Hahayaan kita. Ititiwala ko sa iyon lahat. Napayuko si Catherine. Parang may mabigat na desisyong dinadala. Hindi po ba too much ang plano na ito? Too much? Tanong na matanda. Iha, sa mundong ginagalawan ng anak ko, walang lugar ang mahinhin na plano. Kung gusto mong manatili sa buhay niya, kailangan mo lumaban at gumalaw. Natahimik si Catherine. Hindi dahil hindi niya naiintindihan, kundi dahil alam niyang tama ito. Isang tanong na lang, dagdag ng matanda. Sigurado ka na ba? Dahil kapag sinimulan natin to, wala nang atrasan. Dahan-dahang itinaas si Catherine ng kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, wala nang bakas ang pag-alinlangan sa mga mata niya. Matagal ko na pong pinili si Sir Severino. Mariin yan sagot. Ngayon lang ako lalaban. Sandaling natahimik ang matanda bago itong ngumiti ng tuluyan. Dahil magsisimula na tayo ngayong gabi, Catherine. Tatagan mo ang loob mo. Ngayon po agad? Gulat na tanong ni Catherine. Habang sariwa pang galit niya. Sagot nito, mas madaling painumin ng taong sugatan ng ego. Kinagabihan ay tahimik ang private bar. Mahinang tumutugtog ang jazz music habang nakaupo si Severino sa high stool. Hawak ang baso ng whiskey. Halata ang bigat ng iniisip niya. Another one, sir? Tanong ng bartender. Make it double. Malamig niyang sagot. Sa di kalayuan, nakatayo si Catherine. Halos hindi makagalaw sa kinatatayuan. Kaya mo to, Catherine. Ngayon mo kailangang ilabas ang kalandian mo na 8 years mong tinago. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Sir, tama na. Napatingin si Severino, medyo namumula na ang mukha dahil sa alak. Catherine, kunot noon yan saad. Anong ginagawa mo rito? Maglalasing din kasi, pinagalitan mo ko. Napatawa si Severino. Of course, pagagalitan kita. Nagkamali ka eh. Umupo si Catherine sa tabi ni Severino. Sandaling natahimik ang dalawa. Hanggang sa si Severino na mismo nagsalita. Lasing na ito. Hindi na napansin ang inilagay niyang likido sa alak nito. Alam mo, Catherine, nakakapagod. Hindi siya sumagot, nakinig lang. I don't need a wife. Bakit mo pinipilit yun ni Mama? I'm too old. Dahan-dahan tumingin si Catherine sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi CEO ang kaharap niya, kundi isang lalaking pagod na. Sir, kailangan mo na ng asawa. Sagot ni Catherine. Napalingon si Severino at hindi niya inaasahan ang sumunod.
Mahinang napangiti si Catherine. Ayaw niyo lang ng asawa kasi nasaktan kayo kay Ma'am Katrina. Saglit itong napatitig kay Catherine. Ano bang alam mo? Alam ko kaya lahat. Patagal na ako nakasubaybay sa'yo. Kung paano ka naging tanga nun dahil kay Ma'am Katrina. Bata pa rin kasi siya. 20 years old lang siya nang mabuntis siya kaya siguro hindi kayo nagkasundo. Tapos nung kinasal siya, labis din kayo naglasing noon. Napatitig si Severino sa kanya pero bago pa siya makasagot, napahilig na siya pabalik sa upuan. Natatakot ka lang ulit masaktan. Try mo kayo magmahal ulit. Mga gaya ko na this time. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka na magsisisi na mai-inlove ka sa mas bata sa'yo. No. Bulong ni Severino habang pinipisil ang sentido. Ang sakit ng ulo ko. Huwag mo nang dagdagan. Doon na kumilos si Catherine. Tila umepekto ng gamot. Sir, tama na po. Ihatid ko na po kayo. Hindi na tumutol si Severino. Sa tulong ng isang staff, nalihim na inutusan ni Madam Contessa na akay nila si Severino palabas ng bar. Sa labas, nakahanda ng kotse. Tahimik ang biyahe. Nakatingin lang si Catherine sa bintana habang katabi niya ang lalaking bahagyang nakasandal sa kanya. Ito na ba talaga yon? Wala nang atrasan to. Mumunting boses sa isip ni Catherine. Ilang minuto pa, huminto ang sasakyan sa isang hotel. Hindi na nagtanong si Severino. Halata na wala na siya sa tamang wisyo. Room is ready, mama. Bulong ng staff. Napakagatlabi si Catherine. Thank you. Mahina niya sagot. Inakay niya si Severino papasok. Pagdating sa loob ng kwarto, dahan-dahan niya itong pinaupo sa kama at dahan-dahan din siyang umupo sa kandungan nito. What are you doing, Catherine? Hinawakan ni Catherine ang mukha ni Severino. You're mine tonight. Gusto mo bang gilingan kita? No. Ayaw mo pero nararamdaman ko ng pamumukol ng pantalon mo. Pinagmamasdan nilang isa't isa. Ang lalaking 8 taon niyang minahal sa tahimik na paraan. Ang unfair mo. Ngayon mo lang ako tinitingnan ng ganito. Yung naaakit ka. Tahimik ang paligid. Tanging tibok ng puso niya naririnig niya. Unti-unti siya yumuko. Palapit kay Severino pero bago pa siya tuluyang makalapit, dahan-dahan siyang hinila nito palapit. Ang sexy mo, Catherine. Ang ganda-ganda mo. At sa pagkakataong yon, hindi na nag-isip si Catherine. Hindi kita pinapansin nun kasi alam ko masasaktan lang ako dahil bata ka pa. Hindi na niya pinigilan ang sarili. Naglapat ang mga labi nila. Sa gabing yon, hindi siya sekretarya. Sa gitna ng katahimikan ng silid, may isang desisyong nabuo. Kinabukasan, marahang pumasok ang sinag ng araw sa loob ng kwarto. Dahan-dahang dumilat si Severino. Sumakit agad ang ulo niya. What the? Napahinto siya na makitang nasa ibang kwarto siya at mas lalong hindi niya inaasahan na nakita. May katabi siya. Dahan-dahan siya napalingon at doon niya nakita si Catherine. Mahimbing ang tulog. Nanigas ang buong katawan ni Severino nang mapagtanto niyang pareho silang nakahubad. Catherine. Unti-unti ring dumilat ang sekretarya at nang magtamang paningin nila, pareho silang natahimik. Parehong gulat, parehong walang masabi. Napatras si Catherine, napahawak sa kumot na nakatakip sa kanya. Sir Severino. Bigla na lang umiyak si Catherine. Bakit ka umiyak? Ang sakit ng pusikat ko, Sir Severino. Your what? Anong masakit? Yung pinasok ng malakit kulubot niyong hotdog, yung pusikat ko. Anong kulubot? Yung junjun niyo. Namula si Severino. Catherine, hindi pa ako kulubot. Napatigil si Catherine. Mas lalong nagdilim ang mukha ni Severino. Did you plan this? Parang tumigil ang mundo ni Catherine. Dahan-dahan siya napatingin sa kanya. Ano pong ibig sabihin? Don't play dab. Ikaw huling kasama ko. Ikaw nagdala sa akin dito. Naalala ko pa yung kagabi. At ngayon, ganito na lang basta nangyari. Napakagatlabi si Catherine. Hindi ko po kayo pinilit, no? Gustong-gusto niyo nga kagabi. Ilang beses niyo kasi nampalampitan ko. Pero hinayaan mo. Ibig sabihin, ginusto mo rin. Tumahimik ang silid. Oo, inaamin ko naman.
Masarap ka pumalo eh. Pareho silang namula ni Severino. Dahan-dahang nagsibagsakan ulit ang luha ni Catherine. Parang may bumagsak sa kanyang dibdib. Sir Severino, mahal po kita. Napatigil si Severino. Hindi siya nakasagot agad. Hindi ko po pinalano na mangyari to. Pero hindi ko rin po itatanggi na gusto ko. Napailing si Severino, parang hindi alam kung saan magsisimula. This is a mistake. Napakabata mo pa't huwag mong sayangin ang sarili mo sa matandang gaya ko na nawala na ng pag-asa sa pag-ibig. Gusto ko pong subukan. Gusto ko pong paibigin ka. Saglit na nagkatitigan ng dalawa. Punong-puno ng tensyon. You don't understand what you're getting into. Naiintindihan ko po. Stop it! Biglang sigaw ni Severino. You think this is love? This. Tinuro niya ang kama. This is just a drunken mistake. Isinuko mong kabirhenan mo sa lalaking hindi ka naman mamahalin. Napaatras si Catherine pero hindi siya tumakbo. Kung pagkakamali po ito, bakit hindi niyo ako tinulak kagabi? Natahimik si Severino. Walang maisagot at doon lalo siya nainis. Enough, Catherine. Get dressed. Kalimutan na lamang natin ang nangyari. Parang tinusok ang puso ni Catherine pero pinigilan niya ang sarili. Kaya niyo pong kalimutan, pero hindi ko kaya. Tumalikod si Severino. You have to. May mga anak ako. Sandaling katahimikan ngunit nanindigan si Catherine. Hindi na po pwedeng baliwalain to. Kaya ko pong magpakaina. Matanda na ako, kaya kakayanin ko. Napahinto si Severino. Baliw ka ba? Mga anak ko sila. Paano ko magtitiwalang mamahalin mo sila kung hindi naman ikaw ang totoo nilang ina? Mamahalin ko sila dahil mahal mo sila at mahal kita. Lahat ng mahal mo mamahalin ko rin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Kumunot noon ni Severino. What do you mean? Marry me. Patutunayan ko sa'yo na mamahalin mo rin ako. Kailangan mo lang yung subukan. Tahimik ang silid matapos ang mabigat na sagutan. Napahinga ng malalim si Severino. So, ano ngayon? Derechahan. Walang emosyon ang boses si Severino, pero sa likod nito, ramdam ang pagod at paggalito. Hindi agad sumagot si Catherine. Pinunasan niya ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Sir, hindi po ito aksidente na pwedeng kalimutan lang. Napailing si Severino. I know, but that doesn't mean we fix it by... What? Kasalan? Kung ganun, anong gusto niyo? Sandaling natahimik si Severino, humigpit ang panga niya. Isasekreto natin to. No one needs to know. Ayokong biglay ng mga anak ko. Napatigil si Catherine. Gusto niyo pong itago? Yes. Bakit po? Dahil isa itong pagkakamali. Parang may tumusok sa dibdib ni Catherine pero hindi siya umatras. Huwag mo nang gawing komplikado, Catherine. Hindi po ako nagpapakomplikado. Iniisip ko lang po na paano na lang ako kung nabuntis mo ko. Diretsyon tingin kay Severino. Sige, papayag po ako maging sekreto tayo. Napahinto si Severino. Muli sila nagkatinginan. Pero sa isang kondisyon, pakakasalan niyo ako at paninindigan ang ginawa niyo. Sandaling natahimik si Severino. Pinag-iisipan ang sinabi ni Catherine at sa hindi inaasahan ay dahan-dahan siyang tumango. Fine. Pero wag kang umasa na mamahalin kita. Hindi ko gustong mahulog sa mas bata sa akin. Immature at selosa. No expectations. Okay. Ipapakita ko sa'yo mamahalin mo rin ako kahit hindi ko ipilit. No feelings involved, Catherine. Saglit na kumirot ang dibdib ni Catherine pero tumango pa rin siya. And this stays between us. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng lahat na nangyari, sila lang ang may kontrol sa kung ano ang susunod. Then we continue as husband and wife. Tahimik na tumango si Catherine. Isang simula na hindi ipinilit ng iba kundi pinili nilang dalawa sa gitna ng pagkakamali, pagkalito at isang emosyon na hindi pa nila kayang pangalanan. Marry me. Tapos gusto ko makilala ang mga anak mo, Severino. Napalunok si Severino dahil sa tawag ni Catherine sa kanya. Gagawin ko lahat. Mahalin mo lang. Lumipas ang ilang araw matapos ang kanilang tahimik na kasunduan at simpleng pagpapakasal.
Sa labas ng opisina, nananatiling normal ang lahat. CEO at sekretarya pa rin ang turing ng mundo kina Severino at Catherine. Pero sa likod ng mga pinto, ibang usapan na. Tahimik ang isang private meeting room sa loob ng opisina. Magkasama silang dalawa, nakaupo sa magkabilang panig ng mesa. We need rules. Ngayon ay ikinasal na tayo. Gusto kong magkaroon ng kasunduan. Okay, Habi. Napahawak sa noon niya si Severino dahil mukhang hindi nakikinig ang asawa niya. Sa office, wala tayong pinagbago. Tumango si Catherine kahit ramdam ang kaunting kirot sa dibdib. No special treatment, no hint na mag-asawa tayo. Yes po, may Habi. Sandaling natahimik si Severino bago nagpatuloy. Sa bahay wala tayong expectations. Separate rooms. Sasabihin ko sa mga anak ko na you are just my girlfriend. Napakagat labi si Catherine. Ayoko nga separate rooms. Paano tayo? Sa kama mo. Kung magkahiwalay tayo ng kwarto. Ano yun, lilipad ang kulubot mong hotdog papunta sa pusikat ko? Catherine! Hindi napigilan ni Severino na sumigaw dahil sa kakulitan ng asawa. Ayoko. Payag akong girlfriend lang ako sa harapan ng mga bata pero ayokong separate rooms. Hindi kita maaakit kung hiwalay ng kwarto si pusikat at hotdog. Ang tigas ng ulo mo. Ang bastos pa ng bibig mo. I'm your wife. Sa ayot sa gusto mo, masusunod din ang gusto ko. Puputi ang buhok ko dahil sa'yo, Catherine. Matagal nang maputi ang ilan sa mga buhok mo dahil kay Ma'am Katrina. Doon gustong sampalin ni Catherine ang bibig niya nang sabihin niya ang pangalan ng ex ni Severino dahil nakita niyang apektado pa rin ang asawa. Sorry, ayoko lang naman na magkahiwalay tayo ng kwarto. Oo na, hindi nahiwalay ang kwarto natin. Hindi alam ni Severino kung bakit napapasunod siya ni Catherine. Napahinga na lamang siya ng malalim, saka may iniabot na maliit na box sa mesa. Wear this. Nagulat si Catherine. Ano to, Habi? Binuksan niya ang box at tumambad ang isang simpleng singsing. Napasinghap siya ng mahina. Aring, para may reason kung bakit ka nasa bahay ko kung may makakita man. Walang emosyon na boses si Severino pero para kay Catherine, ibang epekto ng ginawa nito. Dahan-dahang kinuha ni Catherine ang singsing at sinuot sa kanyang daliri at sa sandaling yon ay parang may kumislap sa mata niya. Ang ganda, Habi. Napatingin si Severino sa kanya. Saglit siyang natigilan. Hindi inaasahan ang reaksyon ni Catherine. Napailing na lamang siya. Ganito siguro ang mga bata pa lamang. Nagiging masaya sa simpleng bagay. It's just a ring, Catherine. Oo, pero asawa ko nagbigay at mahal ko kaya natutuwa ako. Napahinto si Severino, hindi niya alam kung anong isasagot. Kaya, kahit secret lang tayo. Napangiti siya ng bahagya, hawak ang kanyang kamay na may singsing. Pakiramdam ko, totoo pa rin at mahal mo ko kaya binigyan mo ko ng singsing. Natahimik si Severino. Pinagmamasdan lang niya si Catherine. Parang may kung anong hindi niya maintindihan. Pero ayaw niyang pangalanan. Huwag kang masanay, Catherine. Hindi kita mahal. Napairap sa hangin si Catherine. Oo na. Pero hindi nawala ang ngiti ni Catherine. Papaalala ko lang sa'yo. Kung hindi man kita mabuntis at hindi tayo nagkasundo, maghiwalay tayo. Hindi mo ko mahihiwalayan kasi mababaliw ka sa akin, Severino. Napangisi si Severino sa confidence ng asawa. Pagkatapos ng meeting, sabay silang lumabas ng room. Huwag kang mahiya kung nais mong gumiling ako sa harapan mo sa office mo. Namula si Severino sa binulong ni Catherine sa likod niya habang naglalakad sila. Manahimik ka, Catherine. Dahil nga matanda ng asawa ko, ako na mag-a-adjust. Uupo ka na lang, ako nang bahala sa'yo. Napahawak sa sentido niya sa Severino nang maramdaman niyang nag-react ang pagkalalaki niya. Hindi talaga siya. Tahimik ang loob na sasakyan habang pauwi sila sa mansyon. Magkatabi sina Severino at Catherine sa likod, ngunit halatang magkaibang iniisip. Kinakabahan ako, Habi. Saglit siya napatingin kay Severino. Hinihintay ang kahit anong reassurance. Don't overthink, mga bata lang yun. Magugustuhan ka nila. Napairap si Catherine. Exactly, mga bata yun. Mas totoo pa sila sa matatanda. Hindi na sumagot si Severino pero sa totoo lang, siya rin ay kinakabahan. Wala pa siyang ibang babaeng pinapakilala sa mga anak.
Pagdating sa mansyon, agad silang sinalubong ng dalawang pamilyar na boses. "Daddy, I miss you! Let's play Barbie dolls!" Sigaw ni Serene. Napatitig si Catherine kay Severino bago nagsalita. "Naglalaro ka ng Barbie dolls, kulubot?" "Shut up!" Suway ni Severino sa asawa at gumiti sa anak. Doon nagulat si Catherine. Tila ngayon niya lang nakikita ang totoong Severino. Tumakbo sina Sebastian at Serene papunta kay Severino. Agad niyang sinalong kambal na anak. "Hindi ba kayo nagpasaway?" "Hindi po," sagot ang dalawa. Napatawa si Catherine sa gilid. "Ang cute niyo talaga." Napalingon ang kambal sa kanya. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanilang apat. Tila sinusukat siya ng dalawang bata. Lumapit si Serene, nakakunot noo. "Pretty secretary, ano pong ginagawa niyo sa house namin?" Tanong nito. "Why are you here po?" Tanong naman ni Sebastian. Napakagatlapi si Catherine. Ito na yon. Dahan-dahan tumingin si Severino sa mga anak niya. "She's staying here for a while." "Why?" Tanong ni Sebastian. Huminga ng malalim si Severino. "Because she's my girlfriend." Natahimik ang kambal. Parehas na tumaas ang mga kilay. Parang tumigil ang mundo. Nalaki ang mga mata ni Catherine nang biglang umiti si Serene. "Really?" Tanong ng bata. "So, she's gonna be our new mommy?" Tanong ni Sebastian. Napahinto si Severino. "No, not Mommy Sevi." Dahan-dahang bumaba ang ngiti ni Catherine pero hindi pa siya nakakapagsalita dahil hinahayaan niya si Severino ang magpaliwanag sa mga anak. Biglang lumapit si Sebastian kay Catherine at hinawakan ang kamay niya. "But I like her, Daddy." Nakangiting sabi ni Sebastian. Napatingin si Catherine sa bata. Parang matutunaw ang puso niya. "Me too. She's soft and pretty like me." Kinikilig na wika naman ni Serene. Napangiti si Catherine kahit may konting kirot. Lumuhod siya sa harap ng kambal. "Hi, pwede niyo akong tawaging Ate Catherine kasi yan yung name ko. Alam ko rin na kilala niyo na ako kasi madalas kayo before sa office at inaalagaan ko kayo. At saka Ate Catherine kasi baby face ako tapos mukha nating daddy si daddy niyo." Nagkatinginan ng kambal at sabay na natawa sa biro ni Catherine. Naaasar kasi si Catherine sa asawa niya dahil sinabi na hindi siya mami ng kambal. "Catherine, ano bang pinagsasasabi mo?" "Ayokong ate ang itawag namin sa'yo." Nakangusong ani Serene. "And you're old," wika ni Sebastian. "Hoy, 28 lang ako." Natawa ang kambal at sa unang pagkakataon, naging magaan ang paligid. Napahawak sa baba niya si Serene bago sumigaw. "We can call you Mommy Pretty." Namula si Catherine pero napangiti rin di kalaunan at tumingin kay Severino na pinagmamasdan lang silang tatlo. Inirapan siya ni Catherine kaya mas sumilay na sa ngisi sa labi niya. "Sungit," bulong ni Severino. Nagsisimula ng maaliw sa asawa. Magkakasama silang apat sa mesa na maghapunan. Tahimik sa una pero unti-unting naging maingay. Si Catherine na nagsandok ng pagkain ng kambal. "Eat properly, okay? Para tumangkad pa kayo." "Mas matangkad na ako kay Daddy someday." Pagmamayabang ni Sebastian. "And then kapag po hindi kanya pakakasalan, ako na lang." "Dream on," bulong ni Severino at pinagmamasdan si Catherine. "Mommy Pretty, you cook?" Tanong ni Serene habang iniipitan ng makukulay na hair clip ang ama. "Oo naman, I can cook, clean, and love your daddy." Napahinto siya. Napatingin si Severino sa kanya dahil sa sinasabi niya. Napairap si Catherine sa asawa. "Galit nga pala ako kay Kulubot." Mumunting boses sa isip niya. "I mean, work for your daddy." Napatawa ang kambal. At si Severino, hindi niya napigilang mapatingin kay Catherine na matagal. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang gaan sa pakiramdam na nasa bahay niya si Catherine na parang kinumpleto nito ang buhay nilang mag-aama. "No, I cannot trust her. Baka iiwan niya rin ako bandang huli." Boses sa isipan ni Severino. Ilang oras pa'y napagpasyahan na nilang matulog matapos makipaglaro ni Catherine kay Serene. Unang beses pa lang makakapasok si Catherine sa mismong silid ni Severino bilang asawa nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at doon natigilan siya.
Habi, papasok na ako sa kwarto mo. Pinakawalan din ako ni Serene. Lumapit siya sa gilid ng kama. May frame, isang litrato, si Severino at isang babae. Magkatabi at nakangiti. Masaya si Severino sa litrato. Hindi katulad ngayon. Parang may sumakal sa dibdib ni Catherine. So, hindi mo pa pala siya nakakalimutan kahit kasal na siya. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Tapos na pala kayo maglaro, Nise. Naputol siya na makita si Catherine na nakatitig sa litrato nila ni Katrina. Don't touch that. Dahan-dahang napalingon si Catherine pero ang mga mata niya puno na ng sakit. Mahal mo pa rin pala talaga siya. Hindi sumagot si Severino. Dito mo talaga itatabi? Itong litrato? Sa mismong kwarto natin? Patagal na yan dyan. Wala na akong feeling sa kanya. At hindi mo man lang tinanggal? Bakit ko tatanggalin? Parang may pumutok sa loob ni Catherine. Because I'm your wife. Secret wife. Wife is wife. Natahimik ang kwarto pero ramdam ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang bilis mo sabihin na wala kang feelings. Pero itong litrato, hindi mo kayang alisin. It's just a picture, Catherine. Hindi lang yan basta just. Lumapit si Catherine sa asawa. Masaya ka sa litrato na yan. Hindi mo man lamang ko kayang tignan ng ganyan. Wala man lang tayong litrato ng ikasal tayo na dapat ipapalit mo dito. Napahigpit ang panga ni Severino. That was before. Pero hanggang ngayon nandito pa rin siya. Tumulo ang luha ni Catherine. Hindi niya mapigilan na magselos kahit na alam naman niyang hindi pa siya mahal ni Severino. Ako, nasa tabi mo ko ngayon, pero siya pa rin ang nasa puso mo. Natahimik si Severino. Hindi niya masagot dahil alam niyang may katotohanan ng sinabi ni Catherine. Ang unfair mo. Mahina pero puno ng sakit ang boses ni Catherine. Pinakasalan mo ko, pero hindi mo kayang bitawan na nakaraan mo. Akala ko pa naman ayaw mo na masaktan ulit kaya ayaw mo magmahal ulit pero yun pala, mahal mo pa. Tumalikod si Catherine. Paano ko lalaban kung halatang mananalo pa rin siya kahit nakasal na siya sa iba? Sa unang pagkakataon, wala nang maibigay na sagot si Severino. Naging tahimik ang gabi pero sa katahimikan na yun, unang beses na nasaktan si Catherine, hindi bilang sekretarya, kundi bilang asawa. Tahimik ang buong silid matapos ang pag-aaway nilang mag-asawa. Okay, tatanggalin ko na, Catherine. Hindi na muling nagsalita si Catherine. Dahan-dahan siyang humiga sa kabilang side ng kama. Nakatalikod kay Severino, yakap ang sarili. Habang si Severino, nakatayo lang. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Catherine, wag na. Ilang minuto lumipas, naririnig ni Severino ang mahihinang hikbi ni Catherine at doon, may kung anong kumirot sa dibdib ni Severino pero sa halip na lumapit ay humiga na lang siya sa tabi nito. Kinabukasan, maagang nagising si Catherine. Namumugto ang mga mata. Ang tanga mo, Catherine. Umasa ka na naman. Matanda ng napangasawa mo kaya hindi niya marunong manuyo. Paglingon niya sa kabilang side ng kama ay wala na si Severino. Nakaalis na kaya mas lalo siya nainis. Wow! Pinayak na nga ako kagabi. Iniwan pa ako ngayon. Nagdabog siya habang bumabangon. Sa baba ng mansyon, masiglang nag-aalmusal ang kambal. Mommy pretty! Sabay na sigaw ni na Sebastian at Serene nang makita siya. Napilitan siyang umiti. Ayaw naman niyang makahalata ang mga bata sa tampuhan nilang mag-asawa. Good morning. Nakita niyo ba ang daddy niyo? Lumapit agad si Serene at hinawakan ang kamay niya. Yes po, kanina. Nagmamadali siyang umalis kasi may emergency raw po sa office. Pero binili niya mga kasambahay na magluto daw na masasarap na pagkain para sa'yo. Wika ni Serene kaya natigilan si Catherine. Why sad? Inosenteng tanong naman ni Serene. Saglit na natigilan si Catherine pero ngumiti siya. Hindi ako sad. Mukha lang akong sad pero maganda pa rin naman ako. Kaya nga ako girlfriend ng daddy niyo kasi nagandahan siya sa akin. Natawa ang kambal pero si Sebastian mas mapagmasite. Did daddy make you cry? Diretsong tanong nito. Napahinto si Catherine. Hindi siya nakasagot agad hanggang sa natawa siya. Hindi ang daddy niyo wala ngang alam sa panunuyo no? Panunuyo? Sabay na tanong ng kambal. Napairap si Catherine habang umuupo. Oo,
Kapag nagtatampong babae, dapat sinusuyo. Like hugging? Tanong ni Serene. Like saying sorry? Dagdag ni Sebastian. Tumango si Catherine. Exactly. Pero ang daddy nyo, matanda na talaga, walang alam. Be patient with our daddy po, Mami Pretty. Ngayon lang siya nagdala ng girlfriend dito. Ayoko pong iwan mo rin siya. Ayoko mawalan ulit ang mami. Bulong ni Serene kaya naramdaman ni Catherine na sabik sa pagmamahal sa inang kambal. Ngumiti si Catherine. Alam niyo, warrior si Mami Pretty. Mahal ko ang daddy niyo at pangako kahit hindi ko alam maging mami, mamahalin ko kayo kagaya ng pagmamahal ko sa daddy niyo. Namula ang kambal sa sinabi ni Catherine at di kalaunan ay niyakap siya na mahigpit. Magana na lamang nag-umagahan sina Catherine bago niya naisipan na sumabay na sa kambal dahil papasok din naman ang mga ito sa school. Ilang oras ang lumipas ay mabigat pa rin ang pakiramdam ni Catherine habang naglalakad papasok ng opisina. Hindi pa rin nawawala ang eksena kagabi sa isipan niya. Yung litrato, yung katahimikan ni Severino, at higit sa lahat, yung hindi nito pagsuyo sa kanya. Kung ayaw mo akong suyuin, edi wag. Hindi ako maghahabol sa'yo, kulubot ka. Tuturuan kita kung paano ba magmahal ng tama. Pagdating niya sa desk niya sa loob ng CEO office, agad siyang umupo at nagsimulang magtrabaho. Sakto naman bumukas ang pinto ng opisina ni Severino. Nakita ni Catherine ang asawa. Nakaayos, malamig ang aura, parang walang nangyari kagabi. Catherine, at my office now. Marami akong documents na kailangang pirmahan. I need your help. Napairap si Catherine. Yes, sir. Pumasok siya. Pinangako talaga ni Catherine sa sarili na hindi niya tatawaging habi ang asawa ngayong araw. We have a 10 a.m. meeting. I need a revised proposal. Ito po. Iniabot ni Catherine ang pinagkakaabalahan niyang tapusin kahapon. Kinuha ni Severino yon. Kumunot ang noon ito. What is this? Proposal po. Mali ang figures. Ay, talaga po? Napatingin si Severino sa kanya. You check this? Hindi po. Kinabahan kasi ako kahapon kasi papakilala mo ko sa mga anak mo. Ngayon ko pa lang sana aayusin kaso pinatawag mo ko agad. Tumahimik ang silid. Nangaasar ka ba, Catherine? Humaba ang uso ni Catherine pero halatang sinasadya niyang mainis si Severino. Fix it, now! Mamaya na po, pwede bang magkape muna ako? Catherine, tigtatampo ako. Suyuin mong baby mo. Halos mapamura si Severino sa isip niya. This is work. Separate your emotions at wala naman akong ginagawang masama. Suyuin mo muna ako. Natahimik si Severino pero bago pa siya makasagot, may kumatok. Pumasok si Matt. Good morning, sir. Good morning, Catherine. Wika ni Matt, ang manager sa finance department. Ngumiti si Catherine sa kaibigan. Mas gumana ang loob niya kaysa kanina. Good morning, Sir Matt. Sabi ni Sir Don, nag-increase daw sahod mo. Manlibre ka naman po. Natawa si Matt. Mamaya na, may meeting pa. Nandito lang ako dahil nirevise ko na yung nagkamaling documents last week. Wika nito. Sabi mo yan steakhouse na para sulit ang libre. Napatingin si Severino sa asawa niya. Sa meeting ko na i-check yan, Matt. Lumabas ka na. Masungit at tura ni Severino. Na makalabas si Matt ay nagulat si Severino nang umasim na naman ang mukha ng asawa nang tumingin sa kanya. Fix your face, Mrs. Williams. Inis na asik ni Severino kaya nabigla si Catherine. Sinasabi mo ba na pangit ako kaya kailangang ayusin ang mukha ko? Hoy, para sabihin ko sa'yo, ikaw tong matanda na sa atin. Napahawak sa sentido niya si Severino. Tinatanong ang sarili kung tama bang mag-asawa siya ng napakabata. Ang sakit kasi sa ulo nito. Selosa at napakabilis magtampo. Puputi talaga mga buhok ko sa'yo, Catherine. Humaba ang uso ni Catherine pero nagtatampo siyang umalis sa opisina ni Severino. Ilang oras pa lumipas ay nag-uumpisa ng presentation pero halatang wala sa sarili si Catherine. Mali ang slides, mali ang data. Napapatingin si Severino sa kanya ng paulit-ulit dahil sa maling presentation na ginawa niya. Catherine, next slide. Nai-stress na si Severino, lalo nang mali na naman yon. That's not it. Ay, sorry po. Napansin na yon ni Matt na malapit lang kay Catherine. Are you okay, Catherine? Tanong ni Matt. Ngumiti si Catherine.
Ayos lang ako, Sir Matt. Kulang lang ako sa tulog. Pero halatang hindi. Natapos ang meeting, hindi ganun kaganda ang outcome kaya alam ni Catherine na bad trip ang workaholic na asawa. Paglabas ay hinabol siya ni Matt. Hey, Catherine, sandali! Sabi ni Matt. Napahinto si Catherine. Yes, Sir Matt? You're not okay. Pansin ni Matt. Okay lang ako, huwag kang mag-alala sa akin. Never ka pa nagkamali sa kahit anong presentation. That's not like you. Pansin ni Matt kay Catherine. Hindi siya agad nakasagot. Ngumiti lang siya. Pilit. Let's go out. Ililibre na lang kita. Nakangiting aya ni Matt kay Catherine. Napatingin si Catherine sa kanya. Po? Lunch or dinner, you need a break. Saad ni Matt. Sandaling natahimik si Catherine at sa likod ng isip niya ay may bumubulong. Busy po ako magtampo sa asawa ko. Napairap siya. Libre niyo po? Natawa si Matt. Of course. Sige po, gusto ko po ng steak. Okay, kahit pa sa mamahalin pa yan. Wika ni Matt kaya dalawa silang natawa. Ngunit hindi nila napansin na sa kabilang dulo ng hallway ay nakatayo si Severino. Nakatitig sa asawang nakangiti. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong kumukulo sa loob niya. Bahala siya sa buhay niya. Bata pa kaya ang hirap pakisamahan. Mahina niyang bunong. Hindi siya lumapit at tinalikuran na lamang niya mga ito. Gabing-gabi na makauwi si Catherine. Pagod ang katawan niya sa maghapong trabaho pero mas pagod ang puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa trabaho o dahil sa kung anong pilit niyang tinatakasan buong araw. Ay, sakit ang likod ko dahil sa trabaho pero worth it kasi ang sarap ng steak. Pagpasok niya sa silid, agad niyang nakita si Severino. Nasa harap ito ng MacBook, seryoso mukha, nakakunutan noon na parang may kaaway na invisible sa screen. Wow, buhay pa palang asawa ko. Good evening, my love. Wala siyang natanggap na tugon mula kay Severino. Hindi man lamang siya nilingon. Napairap si Catherine at sinara ang pinto. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa kama. At doon niya napansin na wala na ang frame. Wala na ang litrato ni na Severino at Katrina. Saglit siyang natigilan. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi na sakit, kundi kakaibang init. Napangiti siya ng bahagya. Hindi mo na pala kailangang tanggalin yon. Okay lang, baka malungkot ka kapag hindi mo makikita ang litrato niyo. Mahina pero malinaw ang boses niya. Huminto sa pagtatype si Severino. Dahan-dahan siya napatingin kay Catherine. Malamig pa rin ang ekspresyon. Tinanggal ko kasi ayaw makipag-away sa isang immature na babae kasi nagsaselo sa litrato. Nawala agad ang ngiti ni Catherine. Excuse me? Tumayo si Severino, dahan-dahan lumapit. Mas pipiliin pang makipag-date sa ibang lalaki kaysa ayusin ang problema namin. Nakita ba niya yung singsing mo o tinago mo para malaman niyang wala kang asawa? Napakunutan noon ni Catherine. Maging si Severino ay hindi makapaniwala sa mga pinagsasasabi niya. Date? Libre lang yun. At saka wala kang pakialam. Wala akong pakialam. Tumawa siya ng bahagya pero walang saya sa tinig ni Severino. Asawa kita, Catherine. Secret wife, di ba? Yan lang din ang sinabi mo sa akin na sikreto lang ako. That doesn't change the fact na asawa kita. Lumapit si Catherine, halos magkadikit na sila. Ano ngayon? Hindi mo nga ako kain suyuin eh. Hindi ako marunong at wala akong panahon sa mga drama mo. Hindi to drama, nasaktan ako. Sandaling natahimik ang dalawa. Pareho silang humihinga ng malalim. Parehong galit. Parehong nasasaktan. Hindi mo rin naman ako binigyan ng chance. Ha? Bas pinili mo si Matt kaysa sa akin, Catherine. Pagdating sa opisina, inaasar mo ko. Tapos lalabas ka kasama ng ibang lalaki na nginingitian mo sa harapan ko pa mismo. Napailing si Catherine. Ikaw ang umalis kaagad kaninang umaga. Iniwan mo ako. May emergency sa office. At ako, hindi emergency na umiyak ang asawa mo? Tumahimik si Severino. Tinamaan sa tinanong niya. Hindi mo ako sinuyo. Hindi mo ako niyakap. Kahit man lang sorry, wala. Mahina na ang boses niya ngayon. Hindi na galit kundi nasasaktan na naman si Catherine. Tapos ngayon, magsaselos ka? Aminin mo, nagsaselos ka rin. Ayaw mo na. Ibang lalaking pinipili ang asawa mo.
Napahigpit ang panga ni Severino. Oo. Napahinto si Catherine, nanlaki ang mata niya. Ano? Ayoko na may ibang lalaking lumalapit sa'yo. Kasi simula nang pinili natin ang setup na ito, akin ka na. Diretsong sagot ni Severino. Walang paligoy-ligoy. Tila inamin na sa sarili na iba na rin ang epekto ng asawa niya sa kanya sa maikling panahon lang na kinukulit siya nito. Samantalang napanunok si Catherine. Bakit? Hindi mo naman ako mahal. Natahimik si Severino. Hindi ko na alam, Catherine, pero ayoko rin na may kahati. Parang may sumabog sa dibdib ni Catherine. Hindi niya napigilan ang bahagyang pagngiti kahit may luha pa rin sa mata niya. Ang selfish mo naman, kulubot. Ikaw rin naman kahit nasa litrato lang pinagseselosan mo. Napanguso si Catherine. Ayoko rin na may ibang babae sa puso mo. Pilitin mong mapaalisan para sa akin na lang yan. Napatingin si Severino sa kanya. Ayoko na may Katrina pa dyan. Sandaling nagkatitigan ang dalawa at sa unang pagkakataon, pareho silang umamin. Hindi pa pag-ibig pero may nararamdaman na. Then, let's make it clear. Lumapit siya ng kaunti kay Catherine at hinawakan ang pisngi nito. No other man, Catherine. No other woman too, Severino. Akin na yung kulubot mong hotdog. Hindi na yan maagaw pa ng iba. No dates. Sa akin ka lang makikipag-date, pussycat. Namula si Catherine sa tinawag sa kanya ng asawa. No ex-photos. Kulubot na hotdog. No flirting. No ignoring kapag nagtatampo ako. Napapikit si Severino. I'll try. Napangiti si Catherine. Hindi try. Gawin mo. Nag-asawa ka ng bata. Panindigan mo. Napabuntong hininga si Severino. Fine. Saglit na katahimikan ang bumadot sa dalawa. So, bati na tayo? Kulubot na hotdog? Hindi agad sumagot si Severino. Sa halip, dahan-dahan siya nagtaas ng kamay at hinila si Catherine papalapit. Napasingap si Catherine nang mapunta siya sa dibdib ni Severino. Ganito bang panunuyo? Napangiti si Catherine. Dahan-dahan siya yumakapabalik. Medyo, pasado na. Pero mas magiging magaan ang gabi ko kapag. Alam mo na. Nanlaki ang mga mata ni Severino nang hawakan ni Catherine ang kahabaan niya. You're so dirty, pussycat. Sa'yo lang naman ako ganito. Dapat lang talaga sa akin ka lang ganito. Kasi hindi ako papayag na may ibang aangkin sa'yo, Catherine. Magsasalita pa lamang sana si Catherine nang malalambot na labi ni Severino ang nagpatigil sa bibig niya. Sa gabing yun, nadagdagan ang rules nila pero higit pa doon, unti-unti nang nawawala ang distansya sa pagitan nilang dalawa, lalo na nang maglapat ang mga labi nila at hinayaan na tupukin ng pagnanasa ang mga katawan nila. Lumipas ang isang buwan, dumaan ang kaarawan ni Severino. Ang nakakatawa ay nag-costume ng sexy na pusa si Catherine at sinayawan siya na labis niyang ikinasaya. Best birthday gift ever. Boses sa isipan ni Severino dahil naangkin niya ang asawa. Kung dati ay puro bangayan, tampuhan at selosan ang bumabalot sa relasyon ni na Severino at Catherine, ngayon ay may kakaibang pagbabago. Hindi man nila aminin ng direkta, pero kapansin-pansin. Mas madalas nang ngumiti si Severino, lalo na kapag si Catherine ang kaharap niya. Mas madalas na ring maglambing si Catherine. Daddy, you're smiling again! Sigaw ni Serene habang naglalaro sila. Napahinto si Severino at napansin ang sarili. Am I? Kapag kasama si Mommy Pretty, lagi ka nakasmile. Dagdag ni Sebastian. Napatingin si Severino kay Catherine na nasa kusina na napapatalon kapag natatalamsi ka ng mantika ngunit ayaw magpatulong. Ano, hindi ako clown para pagtawanin yung mag-aama. Pero hindi niya napigilan ang bahagyang pag-angat ng labi niya. Unti-unti na ba nakakapasok sa puso ko si Catherine? Mumunting katanungan ni Severino sa isipan niya. Samantalang sa opisina, mas naging maayos si Catherine. Ngunit madalas na makulit, malambing at mapang-asar pa rin ang asawa. I don't know, siguro kasi binigyan ng panibagong pag-asa ni Mommy Pretty si Daddy. Natigilan ng kambal dahil sa sinabi ng ama. We love her too, Daddy.
Wika ni Sebastian kaya ginulo ni Dahil higit sa lahat, si Catherine ang pahinga ni Severino maliban sa kambal at alam ni Severino na ganoon din ang nararamdaman ng mga anak niya kay Catherine. Ilan linggo pa nagdaan, sa loob ng opisina ng CEO, nakaupo si Severino sa swivel chair niya habang binabasa ang reports. Samantalang si Catherine nakatayo sa harap niya, nakatingin lang. "Habi?" "Yes, baby." Namula si Catherine ngunit nasasanay na sa tawag ni Severino sa nakalipas sa mga linggo. "Ang gwapo mo today." Hindi nag-angat ang tingin si Severino pero sobra naging epekto sa puso niya ang sinabi ng asawa. "Focus baby, nasa trabaho tayo." "Nagfo-focus naman ako. Sa'yo." Napabuntong hininga si Severino. "Catherine." Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, bigla na lang lumapit si Catherine at naupo sa kandungan niya. Napahinto si Severino. "What are you doing, pussycat?" "Work-life balance." Ngumisa si Catherine bago yumakap sa leg ni Severino. "Baby, mamaya na sa bahay, marami tayong trabaho." Ngunit iba ng epekto ni Catherine sa kanya. "You've been busy lately." "And you've been clingy lately. Dadalas ang pangangakit ng asawa ko sa akin." "Nagre-reklamo ka ba?" Hindi na nakasagot si Severino. Dahil sa sumunod na segundo, dahan-dahang lumapit ang mukha ni Catherine at hinalikan siya. Mabagal, malambing, pero may halong pangaakit. Napapikit si Severino. Sa una parang pipigilan niya pa, pero sa huli, siya na rin ang humigpit ang hawak sa baywang ni Catherine. "You're impossible. Kakunting natatapos nating trabaho kasi gustong-gusto mo rito sa mesa ko. Pero gusto mo rin naman." Hindi na siya nakapagsalita pa dahil tuluyan na siyang bumigay kay Catherine. Mas naging malalim ang halik nila, mas matagal, mas mapusok. Hinila ni Severino si Catherine palapit lalo, halos dikit at dikit ang katawan nila. "Lock the door next time. Mas exciting kapag hindi." Napangisi si Severino. "Naughty, pussycat." "Then do something about it, Habi." Pareho silang natigilan na may kumatok. "Sir, may ipapapirma lang po." Mabilis na napahiwalay si Catherine pero halatang hinahabol pang hininga. Samantalang si Severino napapikit at napailing. Pasok." "Saan ka papasok? Sa akin?" Nagawa pa talagang bumulong ni Catherine bago tuluyan nakalayo sa kanya kaya natawa si Severino. Nang matapos pirmahan yon at makaalis ang empleyado ni Severino ay muli niyang hinilang asawa. "See, sabi ko sa'yo mas exciting." Napangisa si Severino kahit pilit niyang pinipigilan. "Ikaw ang dahilan ng kamatayan ko, Catherine." "Worth it naman, di ba?" Napailing si Severino pero hindi niya napigilang matawa. Isang bagay na bihirang mangyari noon. "You're unbelievable, baby. But I'm yours." Saglit na natahimik si Severino. Tumingin siya kay Catherine. Mas malalim na ngayon ang tingin niya. "Yes, you are, Mrs. Williams." At sa simpleng sagot na yon, pareho na nilang nararamdaman. Hindi na ito basta kasunduan lang. Unti-unti, nagiging totoo na. Lumipas pang ilang linggo. "Mommy pretty, Daddy?" Wika ni Serinang nasa living room sila. Walang pasok ngayon. "Yes, baby?" Tanong ni Catherine. "Kailan po kami magkakaroon ng little sister ni Savvy?" Tanong ni Serene. Nagkatinginan si Catherine at Severino. "Soon, anak." Saad ni Severino kaya namula si Catherine at pinalo sa brasong asawa. Nagtawanan sila at mas lalong namula si Catherine nang tumalon si Serene. Napailing na lang si Catherine. Hindi maitago ang kilig at saya sa puso niya. "You're 40. Kaya mo pa ba?" Bulong ni Catherine upang biruin si Severino. "Bakit hindi ko ba kaya? Baka na nakakalimutan mo na ikaw ang sumusuko kapag nagtata." Agad na hinarangan ni Catherine ang bibig ng asawa at pinanlakihan ng mga mata. Natawa na lamang si Severino. Mas naging magana ang samahan ni Severino at Catherine kahit palagi pa rin silang nagbabangayan. Pero iba na ngayon. Mas madalas na ang tawanan. Mas madalas ang malagkit na tinginan. Hindi na rin lingid sa mga empleyado na mas malambot na ang CEO pagdating kay Catherine.
habang nasa opisina at normal lang sila kapag marami talagang trabaho. So, ito yung revised report. Naputol siya nang bigla siyang hinila ni Severino sa bewang. Napasinghap siya. Severino, office hour. I know. Mahina pero mabigat ang boses ito habang nakatitig sa labi niya. Pero ang ganda mo kasi. Kanina pa kitang pinapanood. Saka huwag ka na mag-iipon gamit ang mga hair clip ng anak natin. Masyado kang batang tignan. Para mo akong tatay. Napalunok si Catherine. Nag-work ako kulubot. At ako rin. Dahan-dahan siya yumuko at hinalikan si Catherine. Una ay marahan pero nang hindi umatras si Catherine, mas lumalim yun. Napakapit si Catherine sa balikat niya. You're unbelievable. Palagi mo akong sinisisi na inaakit kita, pero madalas ikaw naman ang clingy. Gusto mo naman eh. Hindi siya nakasagot. Dahan-dahan siya napaurong hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng mesa sa likod niya. Napatawa si Severino nang bahagya ng mapansin ang reaksyon niya. Kinakabahan ka? Hindi. Ikaw ang kinakabahan. Ilang beses na nating ginawa rito wala namang nakakahuli. Ngumisi si Severino. Bago pa siya makasagot, muli siyang hinila nito palapit. Mas mariin na ngayon. Ngunit nasa kalagitnaan sila ng halikan nang bumukas ang pinto at pumasok si Katrina. Itong pinagkakaabalahan mo, Severino? Malamig na tanong ni Katrina. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa. Mabilis na napahiwalay si Catherine. Napaatras habang hinahabol ang hininga. Si Severino naman ay agad na tumayo. Ang kanilang malambot na ekspresyon ay napalitan ng matigas at malamig na anyo. Katrina, hindi ka ba marunong kumatok? At bakit ka nasa kumpanya ko? Ngumisa si Katrina pero halatang may galit sa mga mata niya. Busy ka lang. Gumagawa ng kahalayan sa sekretarya mo. Natahimik si Severino. Ramdam ang tensyon sa buong silid. Tumingin si Katrina kay Catherine mula ulo hanggang paa. Puno ng pagmamata. So, ikaw na palang pumalit sa akin. Hindi nagpatalo si Catherine. Hindi kita pinalitan. Nandito ako dahil pinili ako. Bahagyang napangisa si Katrina pero hindi yun umabot sa mata niya. That's enough, baby. Sinaway na ni Severino ang asawa. Lumapit si Severino kay Catherine at walang pag-aalinlangan na hinawakan ng kamay nito dahil baka magtampo na naman na trauma na siya. Anong kailangan mo, Katrina? Saglit na natahimik si Katrina bago nagsalita. I came here for my children. Biglang bumigat ang hangin. Gayon pa? Ayaw mo sa kanila, di ba? I am their real mother. Inis na asik ni Katrina. Pero hindi ka nagpakina. Si Catherine pang gumawa nun para sa'yo. Nagkatitigan silang dalawa. Punong-puno na nakaraan. Galit at hindi pa rin tuluyang nawawalang sakit. Gusto ko ng custody. Wala akong pakialam sa relasyon yung dalawa basta gusto ko makasama mga anak ko. Matapang na wika ni Katrina. Mabilis na napatingin si Catherine kay Severino. Pero si Severino, hindi man lamang kumurap. No. Isang salita pero sapat para tumigas ang panga ni Katrina. Please. No, Katrina. Tinalikuran mo sila. Iniwan at niloko. Please, Sev. Maawa ka naman sa akin. Naiiyak na pakiusap ni Katrina. Umiwas ang tingin si Catherine. Naawa siya. Para saktan ulit? Mas bumaba ang boses niya. Mas naging mapanganib. You left. Iniwan mo sila at sumama sa ibang lalaki. Tumahimik si Katrina. Tapos babalik at iyak sa harapan namin ng asawa ko para lang sabihin na gusto mo ng custody sa mga anak namin? Hindi na napigilan ni Katrina ang emosyon. Mga anak ko rin naman sila. Hindi naman ako manggugulo sa inyo ng asawa mo. Tumagos ang katahimikan. At doon, pumasok si Catherine. Hindi siya sumingit para makipag-away. Lumapit siya at marahang humawak sa braso ni Severino. Severino. Bahagyang napatingin si Severino sa kanya at sa simpleng tawag na yon, parang kumalma siya kahit papano. Humarap si Catherine kay Katrina. Hindi kita kalaban. Ayoko rin makipag-away sa'yo. Gusto ko lang ng pangalawang pagkakataon para makasama mga anak ko. Umiiyak na sa adik Katrina. Pero hindi kita hahayaang basta kunin ng mga bata. At sino ka para magsalita? Malamig na tanong ni Katrina. Sandaling katahimikan.
Tumingin si Severino kay Catherine at sa pagkakataong yon, hindi siya nag-alinlangan. "She's my wife, Katrina." Masinigpitan ni Severino ang hawak sa kamay ni Catherine. "She's Catherine Williams." Walang pagkatubili. "At siyang babaeng kasama ko. Siyang babaeng pinili ko. Hindi ako niloko, lolokohin o magsisinungaling sa akin. I love her. Yes, mahal ko siya." Doon may kumirot sa puso ni Catherine dahil alam niyang niloko niya si Severino. Masaya siyang mahal na siya nito pero bumigat ang puso niya dahil nagsinungaling siya rito. Planado ang kasal nila. "I'm dying, Severino." Bulong ni Katrina kaya natigilan si Severino at Catherine. Tinigilan ni Catherine ang asawa sa kabila ng guilt sa dibdib niya. Tinitignan niya kung may epekto pa rin ba ang una nitong pag-ibig. Ngunit walang pagmamahal sa titig nito kay Katrina. "Wala akong pakialam sa inyong mag-asawa. Gusto ko lang bumawi sa mga anak ko bago ko kainin ang sakit ko." Umiiyak na pakiusap ni Katrina at ang dahan-dahan na pagluhod nito kaya nataranta si Catherine at dinaluhan si Katrina. Ngunit umiling si Severino. "Ito ang karma mo sa pag-iwan sa mga bata. Sinaktan mo si Sebastian. Ikinulong si Serene sa basement. Kitain lang ang lalaki mo. Tinakbuhan ako sa altar at gusto mong patawarin kita kasi mamamatay ka na. No, hindi ko patatawarin ang sinungaling na babae. Manloloko at minanipula ako noon." Nanlamig ang buong katawan ni Catherine dahil ang ginawa ni Katrina kay Severino noon ay siyang ginawa niya rin maliban sa pananakit sa kambal. Javi, hindi mo papatawarin ang mga sinungaling?" "Hindi. Kaya bitawan mo siya, Catherine. Aalis si Katrina dahil wala siyang mapapala sa akin." Doon tuluyang nanlamig si Catherine. Kinabukasan, tahimik ang buong mansyon. Pero sa loob ni Catherine, magulo. Iniyak niya lahat ng takot kagabi. Paulit-ulit sa isip niya nangyari kahapon. Napapikit siya. Pero paano kung hindi niya ako mapatawad dahil sa ginawa ko? Bulong sa kanyang isipan. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Hindi niya kayang takasan ang katotohanan. Pinikot niya si Severino. Pinilit niyang isang kasal na hindi naman nagsimula sa pagmamahal. Kailangan niyang itama ito. Medyo nagulat ang matanda na makita siya. "Ma'am, pwede po ba tayo mag-usap?" Tumingin sa kanya si Contessa. Sinukat siya ng tingin bago tumango. Umupo si Catherine sa tapat niya pero hindi agad siya nakapagsalita. Nanginginig ang kamay niya. Hindi ko na po kaya, Ma'am Contessa." "Mami Contessa, asawa ka na ni Severino, Catherine." Wika ng matanda kaya napayuko si Catherine. "Mami, tungkol po sa kasal namin ni Severino. Bahagyang kumunutan noon ito. Sa kasinungalingang binuo po natin." Napanunok siya. "Pinilit ko po siya. Pinilit natin siya. Pinagsamantalahan, minanipulang kahinaan niya kaya nauwi kami sa kasalan. Ikinulong ko siya sa kasinungalingan. Matapos ko pong malaman kahapon ang pinagdaanan niya kay Katrina. Para po akong walang pinagkaiba sa babaeng nanakit sa kanya noon." Walang reaksyon ng matanda. "Sinabi ko sa'yo, di ba? Wala na tong atrasan, Catherine." Umiiyak na tumango si Catherine. "Alam ko pong mali. Alam ko pong wala akong karapatan. Pero ginawa ko pa rin. Hindi naman po ako aatras pero po ayoko masasaktan na naman siya ng dahil ang sinungaling na naman ang babaeng minahal niya. At ngayon, hindi ko na kayang magpanggap na okay lang lahat." Napahawak siya sa sarili niyang damit. "Hindi ko kayang tanggapin na baka mawala siya sa akin dahil sa ginawa nating plano na may mangyari sa amin. Na pinainom ko siya ng pampahilot drugs para lang may mangyari sa amin. Ayoko na lang po magsinungaling." "Mawawala siya sa'yo oras na inamin mo." Tura ng matanda. "Magagalit siya sa akin at iiwan ka niya." "Kaya po, gusto kong umamin kasi hindi ko na kaya." Napatingin sa kanya ang ina ni Severino. Mas seryoso na ngayon ang mukha nito. "Kahit anong mangyari, kahit iwan niya ako, kahit mawala lahat, gusto kong itama lahat ang pagkakamali ko. Hahabulin ko na lang siya, luluhod ko maaari para lang mapatawad niya pero ayoko pong magsinungaling pa." Sandaling katahimikan ang bumalot sa dalawa. Hanggang sa isang malamig na boses ang biglang pumutol sa hangin. "So,
Planado yung dalawang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Dahan-dahan siya napalingon at doon niya nakita si Severino, nakatayo sa di kalayuan. Hindi niya alam kung gaano katagal itong naroon pero tila sapat na para marinig ang lahat. Severino! Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Samantalang si Severino, nakatitig lang sa kanya, nasasaktan. Nagsinungaling ka. Napaluha si Catherine. Hayaan mo muna ako magpaliwanag, Happy. Niloko mo ko. Niloko yoko ni Mama. Matapos kong ipagsigawan sa mundo na asawa kita. Humigpit ang panga ni Severino. Ngayon ka amin. Tama lang pala na pumarito ako. Gusto ko lang sanang dalawin ng parents ko pero mabait pa rin ang Panginoon sa akin. Iniiputan niyo na pala ako sa ulo. Napayuko si Catherine. I'm sorry. Napapikit si Catherine. Ayoko na makitang pagmumukha mo, Catherine. Natigilan si Catherine, maging si Contessa. Sana, pakinggan mo muna. No, ayoko. Mga manloloko kayo, sinungaling. Nagmamadaling umalis si Severino pero sinubukan siyang habulin ni Catherine at niyakap. Happy, please, sorry. Sorry. Umiling si Severino habang umiiyak. Sabi na kaya ayaw kitang mahalin una pa lang kasi alam kong sasaktan mo rin ako. Napahikbi si Catherine. Desperada ka, Catherine. Patapos mo akong paibigan, malalaman kong wawasakin mo rin pala ako. Umiling si Catherine. Mahal kita, Severino. Pati yan ayokong paniwalaan. Sinungaling ka kasi. Kinala si Severino ang pagkakayakap ng asawa at nagmadaling umalis. Kaya tuluyang napaupo sa lupa si Catherine. Iyak siya ng iyak. Parang gumuho ang buong mundo ni Catherine pero hindi siya pwedeng manatili roon. Dahil alam niyang kasalanan niyan lahat, mabilis siyang tumayo. Parang gumuho ang buong mundo ni Catherine pero hindi siya pwedeng manatili roon. Dahil alam niyang kasalanan niyan lahat, mabilis siyang tumayo. Hindi ako titigil. Kahit itaboy mo ako, kahit itakwil mo ako, lalaban ako para sa atin. Kahit nagsimula to sa mali, naging totoo to. Totoo ako. Totoo ang pagmamahal ko. Parang sinaksak ang puso ni Catherine. Hindi siya susuko. Siya naman ay lalaban para sa lalaking sinaktan niya. Ilang araw ang lumipas, hindi umuwi si Severino at nagtataka ang kambal nang sinundo sila ng kanilang grandparents kaya naiwan sa bahay si Catherine. Mommy Pretty, ano po nangyayari? Umiiyak na tanong ni Serene kaya hinaplos si Catherine ang buhok ng anak. Sa ngayon ay may tampuhan lang kami ni Daddy pero magkakaayos din kami. Tapos uuwi rin kayo rito. Promise? Tanong ni Sebastian kaya hinaplos niya mga pisngi ng mga anak. Ipaglalaban ko si Daddy nyo kahit na ano pang mangyari. Hindi tumigil si Catherine. Pumupunta siya sa kumpanya pero hindi na siya pinapapasok. Naghihintay siya sa labas. Umaasa na kahit isang beses ay haharapin siya ni Severino. Hanggang sa isang araw, sa harap mismo ng gusali, dumating si Severino. Nakita siya nito. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, derechahan siyang nilapitan. Kulubot, namiss kita. Ngunit bago pa makalapit si Catherine ay malamig na nagsalita si Severino. Guard. Lumapit agad ang guard. Huwag yun ang papapasukin ng babaeng ito. Wala din siyang karapatang pumasok sa kumpanyan to. Naniga si Catherine. Ramdam niya ang tingin ng lahat. Bulungan, panghuhusga. Severino, please, huwag naman sa ganito. Sige, hindi na ako papasok. Kausapin mo lang ako. Ayoko na makausap ka. Subalit kasinungalingan din ang lumalabas sa bibig ni Severino. Mahal niya si Catherine pero ayaw niyang manlambot sa magandang mukha ng asawa. Oh wait, mag-usap na lang tayo kapag handa ng annulment natin. Halos manghina si Catherine ang sabihin yon ni Severino pero walang katotohanan yon. Dahil sa hindi malamang kadahilanan ay hindi magawa ni Severino na mag-file ng annulment sa asawa. Nagulat siya na sumilay ang ngiti sa labi ni Catherine na halata namang nasasaktan. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Manigas sa mga babaeng nakakarinig sa atin ngayon pero ipaglalaban kita at patutunayan ang pagmamahal ko. Oras na makita kong annulment paper natin. Pupunitin ko pa yun sa harap mo, kulubot!
Parang pinahiya si Catherine sa harap ng lahat pero tiniis niya dahil kasalanan niya. Kahit anong gawin mo, hindi rin ako titigil na kulitin ka. Hahabulin kita hanggang mapatawad mo ko. Saglit siyang tinitigan ni Severino pero wala pa ring emosyon. Sasayangin mo lang oras mo. Umiling si Catherine. Hindi sayang habulin ng pagmamahal. Naghintay na ako ng 8 years para lang magkaroon ng tsansang mahalin mo. Ngayon nabigyan na ako. Hindi ko bibitawan yon. Ngunit iniwan lamang siya ni Severino. Kinagabihan ay mag-isa si Catherine. Mahina ang katawan. Hanggang sa bigla siyang nahilo at nawala ng malay sa harapan ng gusali. Pagmulat niya ng mga mata. Finally, nagising ka rin. Saad ni Katrina kaya natigilan si Catherine. Nasa ospital siya. Ikaw? Nakatayo si Katrina sa tabi niya. Relax, hindi kita sasaktan. Sabi nito namumutla. Naupo si Catherine. Bakit nandito ka? Napabuntong hininga si Katrina. Nakita kitang nawala ng malay sa labas ng kumpanya at saka may kailangan kang malaman. Kinabahan si Catherine. Anong ibig mo sabihin? Saglit na tumingin si Katrina sa kamay niya bago muling tumingin kay Catherine. Buntis ka. Parang tumigil ang mundo. Ano? Sabi ko buntis ka. Saad ni Katrina. Unti-unting napahawak si Catherine sa tiyan niya. Buntis? Ako? Tumango si Katrina. Congrats. Pero walang inggit sa boses niya. Walang galit kundi kakaibang lungkot. Samantalang unti-unting pumatak ang luha ni Catherine. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Dahil sa gitna ng lahat ng gulo, may buhay na nabuo. At ang mas masakit ay hindi alam ni Severino at galit pa ito sa kanya. Napatingin siya kay Katrina. Bakit mo ko tinulungan? Sandaling natahimik si Katrina bago siya bahagyang umiti. Kasi pareho tayo. Napakunutan noon ni Catherine. Pareho tayo nagkamali, pero handang lumaban para sa mahal natin. Pero don't get me wrong hindi ko na mahal si Severino. Ang kambalang gusto kong makabahawi ako bago ako patay ng cancer na ito. Tumahimik si Catherine. Hindi niya nakita si Katrina bilang kaaway, kundi isang babaeng katulad niya rin na nagsisisi. Kung lalaban ka para kay Severino, hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Wika nito. Mahigpitan na pahawak si Catherine sa kumot. Hindi naman talaga ako susuko. Lumipas sa mga araw at hindi tumigil si Catherine. Araw-araw siyang pumupunta sa kumpanya at laging iisan dahilan para makita si Severino. Pakibigay na lang po sa kanya. Mahina niyan sabi sa receptionist at iniabot ang niluto niya at mga bulaklak. Samantalang sa loob ng opisina, tahimik si Severino pero miss na niyang asawa. Hindi siya mapakali. Naririnig niya ang bawat balita. Sir, nandiyan na naman po si Ma'am Catherine. Kanina pa siya naghihintay sa labas. Umalis na po siya kasi nangangawit na raw pero babalik daw ulit bukas. Wika ng sekretarya. Napapikit si Severino. Bakit nangawit? Di niyo pinaupo? Alagaan niyo kasi kapag nanggugulo rito. Nakasubaybay pa rin siya sa asawa, ngunit ayaw mawala ng galit niya. Hindi siya nagpapakita kasi natatakot siyang bibigay siya agad, pero lahat ng binibigay nito, kinakain niya. Isang araw at bad mood si Catherine, siguro dahil buntis siya at pabago-bago ang mood niya. Sabihin sa boss niyo na lumabas na siya rito at kausapin ako! Napatigil ang lahat. Napalingon ang mga empleyado. Hanggang sa lumabas si Severino mula sa elevator, hindi alam na nasa lobby pa pala si Catherine. Please, kahit ilang minuto lang. Hindi ka ba napapagod? Hindi, mahal kita eh. Bumilis ang pintig ng puso ni Severino. Umalis ka na. Pero hindi gumalaw si Catherine. Sa halip, ngumiti siya kahit nanginginig. Kumain ka na ba? Pasimpleng umiwas ang tingin si Severino. Ito ang kinakatakot niya, ang pananabik sa asawa. Hindi ako titigil. Iniwan siya ni Severino. Pero isang araw, may nagbago ng malaman ni Catherine na babae ang pinalit sa sekretarya ni Severino. Unti-unting nabahasag na makitang magkasama ang dalawa. Sino siya? Kapalit mo. Parang sinaksak ang puso ni Catherine. Iba ang naging pasok sa kanya. Kapalit? Ang bilis mo kong palitan.
Gustong magpaliwanag ni Severino na makitang naiiyak ang asawa pero pinigilan niya sarili. Napayuko si Catherine. Severino, pagod na ako pero hindi ako susuko. Napahawak siya sa dibdib niya. Kasi mahal kita. Tumitig siya sa mata ni Severino. Pero kung patuloy mo kung itutulak palayo, dahil nahihirapan ka na sa akin. Napahikbi siya. Nanlaki ang mga mata ni Severino. Tatanggapin ko. Aalis ako. Mababaliw na ako sa bahay. Nag-iisa ko doon kasama yung mga katulong. Ayaw mong umuwi. Dahil ba sa akin? Sorry. Aalis na lang ako doon para makauwi na kayo ng mga bata. Parang tumigil ang mundo ni Severino. Dahan-dahan na lumapit sa asawa. Napapahiya na ba kita rito sa opisina? Sige, hindi na ako babalik dito. Mas bumigat ang hangin at nasaktan si Severino. Tatanggapin ko na hindi mo na ako kayang mahalin ulit. At itatago ko na lang sa sarili ko. Pati, tama na Catherine. Pinutol ni Severino at sasabihin niya, hindi makapagsalita si Catherine. Salamat sa pagmamahal mo, kahit panandalian lang. Tumalikod na siya kahit tinawag pa siya ni Severino. Hindi na kita guguluhin. Biglang bumalik sa isip ni Severino lahat. Ang mga ngiti, ang lambing, ang mga tawanan, at ang babaeng hindi siya sinukuan. Itatago ko na lang talaga to. Nangunot ang noo ni Severino. Catherine, sandali. Anong itatago mo? Anak mo. Parang huminto ang tibok ng puso ni Severino, lalo nang sumaya yun. Ano? Dahan-dahang napalingon si Catherine. Buntis ako. Naniga si Severino, hindi makapaniwala. At bala ko sana, itago yun sa'yo. At sabihin kapag napatawad mo na ako pero ayaw mo na. Huminga siya ng malalim. Para hindi ka na ma-stress, para hindi mo maramdaman na obligado kang bumalik. Napapikit si Severino. Pero mahal kita, Severino. At kahit itaboy mo ko, dala ko yung parte mo. Tumalikod ulit siya at naglakad palayo. Sa pagkakataong yon, tinanggap na niya. Catherine. Napahinto si Catherine. Okay lang. Hindi ko naman ipagkakait kasi sinabi ko na nga. Pipirma na lang ako sa annulment. Nagulat si Catherine kasi hinawakan siya sa braso ni Severino. Parang natatakot na mawala siya. Hindi ka alis at wala kang pipirman. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Napatingin si Catherine sa kanya, umiiyak pa rin. Akala ko, ayaw mo na sa akin. Galit ako, nasaktan ako pero hindi ibig sabihin nun wala na akong pakialam sa'yo. Nagtagpo ang mga mata nila. Punong-puno ng sakit, pero mas lalong puno ng damdamin. Hindi mo pwedeng solusyonan to ng mag-isa. Hindi ka pwedeng umalis nang hindi ako kasama. Napahikbi si Catherine. May pag-asa ulit. Mahal kita eh. Binaliw mo ako sa'yo. Kaya ito ako handang kalimutan ng kasinungalingan mo. Ayokong mawala ka. Tumulo ang luha ni Catherine hanggang sa dahan-dahang hinila siya ni Severino papalapit. I love you, Catherine. Lumipas sa mga buwan. Hindi naging madali. Hindi agad bumalik ang lahat sa dati. Natuto silang muling Lumipas sa mga buwan. Hindi naging madali. Hindi agad bumalik ang lahat sa dati. Natuto silang muling magpatawad. Natuto silang muling magmahal. Kagaya ni Katrina na hinayaan niyang magpakaina sa kambal sa nakalipas na mga buwan hanggang sa bawian nito ng buhay. Sa loob ng mansyon, Daddy, Mommy, kumusta po si baby Katrina? Tanong ni Serene. Masayang tumakbo sina Serene at Sebastian papunta sa kanila. Masiglang niyakap ni Catherine ang kambal habang si Severino naman ay nakatingin lang hawak ang sanggol na si Katrina. Napatingin si Severino kay Catherine. She's healthy mga babies ko. Wika ni Catherine. Mahina pero puno ng pagmamahal. Lumipas pang panahon sa isang simpleng seremonya sa harap ng pamilya at ng mga taong mahal nila. Nakatayo si Catherine sa aisle. Hindi na ito kasal na pinilit. Hindi na kasinungalingan, kundi pagpili. Sa dulo, nakatayo si Severino. Habang papalapit si Catherine, hindi niya mapigilan ng luha. Hindi na dahil sa sakit, kundi sa saya. Pagdating niya sa harap ni Severino, agad siyang ngumiti. This time, hindi na kita pinilit. Bahagyang natawa si Severino. This time,
Ako nang pumili sa harapan ng mga anak natin. Pinili kita, Catherine. Napahikbi si Catherine. I will spend my life proving that I deserve you. Umiling si Severino. Hindi mo kailangang patunayan kasi mahal na kita. Kahit wala ng lahat ng kasinungalingan. Tuluyan na silang naging totoo. At sa huli, ang babae nagsimula sa kasinungalingan, natutong magmahal ng totoo. At ang lalaking nasaktan ng paulit-ulit, natutong muling magtiwala. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan sina Severino at Catherine mula sa simula hanggang sa kanilang masayang wakas. Ako nga pala si Aga, ang orihinal na sumulat ng kwentong ito. Ang bawat karakter, emosyon at pangyayari ay isinulat upang ipaalala na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kasinungalingan, kundi sa pagpapatawad. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!